Ang investigasyon ng mataas na kapulungan ukol sa maanumalyang flood control projects kasado na. Kaugnayan kuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Kasado na ngayong araw ang investigasyon ng Senado ukol sa maanumalyang flood control projects. Pangunahan nito ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Una nang sinabi ni Marcoleta na tututukan ng pagsisiyasat hindi lamang ang mga kontraktor kundi pati na rin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na kumukubra ng porsyento sa pondo ng proyekto, dahilan upang bumaba ang kalidad at integridad ng mga flood control facilities. Ayon kay Marcoleta, matapos kumubra ng kani-kanilang porsyento ang mga tiwaling kawani, halos kalahati na lamang ng budget ang aktual na nagagasta para sa mismong proyekto. Samantala, umaasa naman si Senador Juan Miguel Zubiri na sa ikakasang pagdinig ay masisiwalat na ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Naniniwalang senador na mapuputol ang korupsyon kung matutukoy ang umanay mambabatas na nag-i-insert sa budget. Nilinaw niya na kadalasan walang mga proyektong ito sa National Expenditure Program, ngunit bigla na lamang nidadagdag sa pambansang budget sa pamagitan ng Bicameral Conference Committee meeting. I think they should start naming names. For example, hindi lamang ang contractor at sino ang mga may-ari ng contractors. Sana ibanggit din po nila sino yung mga nag-sponsor nitong mga budget na ito. Kung amendment po yan, ilabas kung sino nag-amend sa budget for this. Kung wala po sa NEP yan, di ba, very clear. Yung NEP ng 2025, wala yan. 2025. Pagdating ng BICAM, nandun na. So, sino ba naglagay doon sa BICAM? Itong mga projects na ito. Sino ang mga sponsor ng mga senador at congressman? Para malaman natin. Because corruption does not end with the contractor alone. Corruption ends with those who insert it in the budget. Diba? So makikita naman natin yung mga proponents. At siguro, pangalanan na yun. Kasi yung listahan naman nasa kamay ng mga chairman. At kamay po ng LMO, kamay po ng mga budget committees ng House and Senate, House and of course the Senate. So that's what we need to do. Kabilang naman sa mga inimbitang resource person ang mga kontraktor ng flood control projects na una nang isinapubliko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa rito ang Center Waste Construction na umunay nagbuhos ng milyong-milyong pondo kay Senate President Francis Chis Escudero para sa kanyang pangangampanya noong 2022 elections. Ngunit itinanggi ng senador na tinulungan niyang Center Waste Construction na makakuha ng kontrata para sa mga proyekto ng gobyerno. Bagamat inamin ni Escudero na matagal niya ng kaibigan ang may-ari ng kumpanya, nilinaw niyang hindi siya kasosyo sa naturang negosyo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.